Ang daming influencer out there and maraming so-called coaches na sinasabi nila na gusto ka nilang tulungan sa certain na bagay, mapa-financial problems man or problema sa iyong pangangatawan or health. Sino ba ang tama? Sino ba ang susundan ko? Yan ang mga karaniwang tinatanong ng isang tao. Nag-o-offer sila ng iba't ibang advice about certain topics. Paano daw maging mayaman, paano magkaroon ng magandang pangangatawan. And sadly, maraming mga tao na sumusunod sa mga expert na to without really confirming kung totoo na talaga yung sinasabi nila. So it's best to shift your mindset about absorbing this information. Sino ba ang papakinggan mo? Sino ba dapat yung mga i-ignore mo? Kailangan natin matutong maging student instead of being a follower. First time ko narinig itong kasabihan na to sa isang sikat na business philosopher. Siya si Jim Rohn. Sinabi niya in one of his speeches na kapag nakikinig ka sa mga taong to or sa mga advice ng mga ibang tao sa'yo, you always have to apply one thing. At yun na yang, don't be a follower, be a student. Ang ibig sabihin niya dito, kapag nakikinig ka ng advice sa mga ibang tao or pag nanonood ka ng video, huwag kang basta-bastang sunod lang ng sunod sa sinasabi nila. Pag-aralan mo ng mabuti kung ano yung mga information or mga strategies na sinishare nila, in a way, you're becoming your own student. Kailangan mong i-process ng mabuti. Sasalain mo yung mga salitang naririnig mo or mga sinasabi sa'yo. Huwag mong i-apply agad. Very simple example when it comes to financial advice. There's a lot of videos out there na sinasabi nila na mag-resign ka na sa trabaho mo at mag-start ka na lang ng negosyo. Kasi nga, pag nagtatrabaho ka sa isang kumpanya or kung may employer ka, hindi mo hawak yung oras mo, wala kang freedom gawin kung anong gusto mong gawin. And one more common thing that they say is, kapag nagtatrabaho ka sa isang employer, yung employer mo lang ang yumayaman at hindi ikaw. So if narinig mo yung mga bagay na to, tama ba na, sige, mag-start na tayo mag-business. Kung ano mang naipon ko o kung sino mang pwede kong utangan, gagawin ko na para lang magnegosyo ko. Kasi sabi ni influencer, ni coach, gawin ko yun. Madalas kapag masyado ka nagmamadali at hindi mo pinag-iisipan yung mga bagay, hindi maging okay ang resulta. Gagawa ka ng mga rash decisions tulad ng pag-resign sa trabaho at gagawa ka ng mga actions na sobrang risky tulad ng pangungutang o di kaya paggamit ng mga savings mo na hindi naman dapat para doon. Oftentimes, nasisilaw tayo sa mga pinapakita ng mga taong yan without even comparing or looking at the big picture. Kailangan natin pag-isipan ng mga bagay na to para hindi tayo magkamali at madapa. Kasi pag nangyari na yung mga nangyari na hindi ka nais-nais, pwedeng madadapa tayo at hindi na tayo makabangon. Maririnig mo yung mga sad story out there, yung mga taong sinugal na lang lahat para mag-business only to fail. And nagsisisi sila, sasabihin nila, sana pala hindi na lang ako nakinig at sana pala nagstay na lang ako sa trabaho ko. Di bali na maging alipin ako, at least merong pumapasok na pera. Well, for me, sayang talaga. Kasi wala namang mali sa sinabi na pwede kang yumaman sa pagbibusiness. Pero we have to think about it first. Huwag tayong kikilos agad. Kailangan pag-aralan natin to. Be a student first para makagawa tayo ng mga tamang desisyon. One other thing to note na pag sumusunod tayo or nakikinig tayo sa advice ng tao, hindi lahat ng resulta ng bawat tao ay pare-parehas. Hindi porket nag-work kay person A ay mag-work na rin kay person B. Iba-iba ang sitwasyon nyo, iba-iba ang inyong mga skills, ang inyong mga attributes. Kaya, it really varies. And sadly, maraming mga so-called influencer dyan na wala talaga silang paki sa mga client nila or sa mga viewer nila. Kasi all they want is to gain your views. O di kaya pag may binabayaran ka mga program or pinapasali ka nila sa mga ganito na magbabayad ka, marami dyan na nanluloko lang. So if you're a person na limited lang ang funds mo, kailangan mo maging extra ingat when it comes to these
decisions. Ang karaniwang modus ng mga taong yan, ipapakita nila yung luxurious life nila, kung paano sila yumaman, and they're saying na, kopyahin nyo lang ako, gayahin nyo lang yung sinasabi ko, and magagawa nyo rin to. And maraming tao dyan na sadly, sumusunod sa kanila. One technique to verify an information na sinasabi ng isang tao is maghanap ka ng ibang video na nagsasabi ng same topic. Pakinggan mo kung parehas pa sila na sinasabi or meron ba siyang mga nili-leave out na information na dapat sinabi niya sa'yo. Minsan pag nanonood tayo ng mga multiple videos, makikita na natin yung mga gaps dun sa sinabi nung una nating pinakinggan. And in a way, pag ginagawa mo na to, nagiging student ka na kasi hindi ka na lang basta sunod na sunod. Natututo ka. Natututo ka sa isang video, the next one, third one. Ang mahalaga ay ma-figure out mo ang para sa iyo. Another thing na dapat tandaan mo, maghanap ka ng resibo, mga proof. Kung may isang influencer na nagsasabing naging successful siya, we always give the benefit of the doubt. Lagi natin iniisip na, baka nga totoo kasi meron siyang ganito, meron siyang ganyan. Pero mas reliable kung makakita ka ng resibo from that person. Meron ba talaga siyang business? Meron ba mga tao na nakapartner niya na magsasabing totoo ang sinasabi niya? Meron ba siyang mga past na client na naging successful doing his strategies? Diyan, mas magiging kang kampante sa pakikinig sa mga advice ng mga individual na to. Another simple way to fact-check a person is read the comments. Kung makikita mo na ang comment is positive o di kaya'y talagang insightful talaga, it really gives you more confidence to apply the things he's teaching you. Pero as always, we never really know what is right or wrong. Sa panahon ngayon, sa dami-dami ng tao dyan na nagpapanggap, natatabunan na nila yung mga taong dapat talaga nating pakinggan. So we as people, kailangan natin maging flexible. Kailangan natin matutunan maghalungkay sa mga information at mahanap yung talagang magagamit natin, yung talagang valuable. And speaking of flexible, pag natututo ka ng mga bagay or mga new skills, kailangan maging flexible ka rin. Kasi hindi naman pare-parehas ang resulta every time and time also changes. Day by day, week by week, year by year, we have to adapt to the times. Hindi yung strategy ngayon, pwedeng nag-work siya ngayon, hindi na siya mag-work kinabukasan or sa susunod. We always have to be ready. We always have to be a student. We have to learn new things and kailangan natin sumabay sa panahon ngayon, kundi mapag-iiwanan tayo. So it's really important to become patient with this process. Kailangan mo talaga maging matyaga when it comes to finding the right information and applying it. And oftentimes when we apply it, it takes time to manifest. Medyo matagal mo pa makikita yung resulta. If you're doing something consistently and you see results, bit by bit, just be patient. Everything will compound in the end. And after a few months or a few years, makikita mo rin yung resulta niyan. And what's really common with people is that pag may ginagawa silang strategy and may mapapanood sila sa YouTube na panibagong strategy and stuff like that, no-hook sila dun. And iniiwan na nila yung lumang strategy nila. Although yung lumang strategy nila is okay naman, kailangan pa nila ng time para fully ma-adapt yun. Nag-shift sila kasi sinabi nitong isang mayaman na tao na ganito ang gawin. Susunod sila dun. And then after a few months, may bago na naman darating. Susundan naman nila yun. Walang consistency. So yung growth nila, umaakyat, mag-halt, tapos bababa na naman, aakyat, bababa. Kasi nga, hindi sila sumusunod sa isang direction. Kasi if you're only following a certain path when it comes to new skills, mas okay yung pag-akyat. A very simple example of this is pag pumapasok ka sa online na career, you're torn if you want to be a content creator or a virtual assistant. Both have pros and cons. Pero after watching several people with experience online and may mga books ka na nabasa about that, you've decided to go to the content creator side. You work on it and then after a few weeks, medyo nagkakaroon ka naman ng progress, nakakagawa ka na, nakaka-upload ka na ng
5, 10, 15 videos. Pero medyo nafe-feel mo na yung drag. Medyo nagkakaroon na ng stalemate. Parang paulit-ulit na yung ginagawa mo. And then, makikita mo online na, wow, nagbo-boom yung pagiging virtual assistant ngayon. So, ang mangyayari, you doubt yourself. Mag-shift kaya ako to virtual assistant? Or gawin ko kaya to ng sabay? Why not? Ang mangyayari, mag-shift kayo, i-own yung YouTube, bumunta ka naman sa pagiging virtual assistant. Maghahanap ka ng kliyente. And then, when you find a client, you work. Of course, mas mabubuhos yung oras mo doon. Yung pag-YouTube mo, may iwan na. And then what happens after a few months, pwedeng hindi ka na satisfied sa work mo. Parang paulit-ulit na lang and nakikita mo na wala siyang growth. And then you think about going back to being a content creator. Mali ba yung decision ko? Dapat bang mag-resign na ako sa pagiging virtual assistant? And if you decide to do so, mag-shift ka na naman. Sayang yung panahon. Kasi kung nag-stick ka lang sa pagiging content creator mo and tuloy-tuloy lang yung progress mo, mas mabilis ka makakapunto sa goal mo. Unlike pag pabago-bago ka, magkakaroon talaga ng delay yung pagpa-progress mo. And we often regret this in the long run. If something works, keep it. Be patient. Huwag ka masyadong magpa-tempt sa mga bago or sa mga success ng iba. Ngayong alam mo na dapat maging estudyante ka and dapat maging matalino ka pagdating sa mga information na nakukuha mo online or sa books or sa any other person na makikilala mo out there. At huwag kang basta-basta magfa-follow. Now's the time to gather all the information and work on it. If you apply this to yourself, mas ma-avoid mo yung mga taong hindi mo dapat sinusundan. Hindi ka tutulad sa mga taong sumusunod lang blindly sa isang so-called influencer or sa isang so-called millionaire or billionaire or kung ano man tawag nila sa sarili nila. You know, it's really easy to label someone as a fake guru or a scammer. Pero if you think about it, paano ba nagiging successful yung mga taong nanloloko na yan? That is because maraming taong naniniwala sa kanila. Maraming taong sumusunod sa kanila, nagbibigay sa kanila ng yaman, and they know na kaya nilang pagkakitaan yan. Huwag ka maging katulad nila. Try to get the right information na naaakma sa iyo. Not everyone will follow the direction you have, pero iba-iba nga tayo. May kanya-kanya tayong strategy sa sarili natin. Kung ano mang nag-work sa'yo, pwedeng hindi nag-work sa kanya. Learn which skills to apply and which ones to avoid. Alamin mo kung ano mga dapat mong baguhin or kung ano yung mga kailangan mong i-keep. Huwag tayo makikinig sa isang tao lamang. Be a student who builds his wealth with his own hands. Kasi at the end of the day, ikaw lang naman ang nakakakilala sa sarili mo and you know what's best for you.